Gaano nga ba katotoo yung balita na itong Magnolia at itong Phoenix Fuel Masters ay merong gagawin na isang trade kung saan 4 na players ang involved? Ang mangyayari dito, itong si Jason Perkins at itong si Tyler Tio ay mapupunta na dito sa Magnolia Chicken Templados at ang magiging kapalit ay itong si Gio Halalon at itong si Rom De La Rosa at baka samahan pa ng mga draft picks ditong Magnolia. Kung titignan natin, yung Halalon for Tyler Tio, mukhang fair na trade naman talaga yan. Pero kung Rom De La Rosa for Jason Perkins, parang lugi dito itong Phoenix. Pero kinakailangan natin ikonsidera na kung itong si Jason Perkins ay humihingi na ng trade mula dito sa Phoenix Fuel Masters, ay mapipilitan ng Phoenix na i-trade siya kahit sabihin pa natin na palugi. Dahil syempre ang gusto ng Phoenix, meron silang makuhang kapalit at ayaw na nilang maghintay na itong si Jason Perkins ay basta na lamang umalis dito sa kanilang lineup. Kaya sa ngayon, kung titignan natin, baka samahan ng first round pick ng Magnolia yan para naman medyo maging sulit kung sakaling i-trade nga siya ng Phoenix. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados, kung makuha nila si Tyler Tio at Jason Perkins, ay masasabi natin na talagang isa na doon sa magiging powerhouse team sa PBA. Makakasabay na sila dito sa San Miguel at Ginebra at TNT. Dahil kung meron kang Sanggalang, meron ka pang Junicio at Jason Perkins doon sa front court mo, plus si James Laput at Abu Tratter, pwede ka na talaga sumabay doon sa mga iba. At sa ngayon, kung si Tyler Tio nandyan, magiging solid naman siyang kapalit nitong si Gio Halalon dito sa backcourt rotation nila. Sa ngayon, masasabi rin natin na itong Magnolia Chicken Templados ay agresibo na sa ginagawang pagkuha ng mga players para naman sila ay masabi natin na ready na sa susunod na season. Gaano nga ba katagal bago itong si Alain Maliksi ay mapunta dito sa TNT Tropang Giga sa pamamagitan ng isang 3-team trade? Si Maliksi ay matagal na isa doon sa mga reliable scorers ng Meralco, pero sa tingin natin eventually sa TNT ito mapupunta at baka maging kaparet si Glenn Cobontin. At syempre, ang Blackwater masasama doon sa trade para ito ay payagan ng PBA. Si Alain Maliksi ay kilalang 3-point specialist at kapag siya ay napunta sa TNT, magiging swak na swak siya doon sa sistema ni Coach Chot Reyes dahil nandiyan na si Brandon Rosser at Kelly Williams doon sa loob. Ibig sabihin, hindi na mahihirapan si Alain Maliksi na gumawa ng sarili na niyang tira dahil kinakailangan na lang niyang intayin yung pasa mula dito kay Rosser o Williams para siya ay maka-score. Tandaan natin, si Poy Eram hindi pa naglalaro para sa TNT, kaya kapag bumalik na si Eram dyan, lalong lalakas yung kanilang lineup ngayon. Masasabi rin natin na itong TNT Tropang Giga, bukod dyan kay Maliksi, meron pa mga ibang players na posibleng kunin dahil mukhang seryoso sila doon sa gagawin nilang build-up para dito sa next season. Alam din natin na ang TNT ngayon ay nagkakaroon ng Toro build-up para makasabay dito sa San Miguel Beer. Dahil sabi nga nung iba, yung lineup ng San Miguel ay parang all-star na. At syempre hindi naman papatalo dyan itong TNT Tropang Giga dahil corporate rivals nila yan. Kaya sa ngayon, tignan muna natin kung ano ang gagawin ng TNT at ang Meralco na rin kung sakaling ang malipat itong si Maliksi. Sigurado ako ang Meralco hahanap yan ng sulit na kapalit. At bukod dito kay Glenn Cobontin, baka kumuha pa ng ibang players na makapagpapalakas dito sa kanilang lineup. Kaya sa ngayon, tignan muna natin. At so far, okay naman ang performance ng TNT, pero nakasisiguro tayo na gagawa sila ng paraan para lalo pang lumakas yung kanilang magiging laro dito sa mga darating na conference.